Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So ito po ang last two lesson sa ating pagtalakay. May kinalaman sa hermeneutics at matapos po sa Christian. So sa ngayon po ay ating pong pag-aaral. So pinag-aaralan po natin yung who, why, and what. Pinag-aaralan po natin siya. Siya isang malaga. Kayo po ay tatalakay natin yung when and where principle na kung saan ito ay ating kailangan. So, medyo hindi ba kailangan. So, yung recap po ng ating pag-aaral at pagpabalik na lang po sa ating pag-aaral. So, ang hermeneutic po, ito po ay isang science. It is an art and science of interpretation. It is coined for biblical study to unveil the meaning of a verbal expression within a statement. No? So, talaga po siyang dinisign sa Biblia po, pag-aaral po ng Biblia. Pero po yung yung tinatawag na principle nito, ito po ay bahagi ng ating kaisipan. It requires skill and practicability. Bakit po natin required skill? Sapagkat kailangan po natin mag-isip. No? Sa pang-araw-araw naman po natin, buhay, tayo po ay nag-iisip. No? At sa ating pag-iisip, yung pong principle ng hermeneutics, yan po ay ginagamit natin. Sa isang bagay na hindi mo po natin alam, no? Nagre-require po tayo na kaya nga po sa ating mga university, sa mga technical school, meron po silang tinatawag na training. No? Bakit po? Para po magkakaroon sila ng practice ability o practice skill. So, nakukuha po yun. It has fixed systematic and methodological principles, but yung po i-fix, hindi po mababago yan. No, yung pong basic principle ng hermeneutics, hindi po pwedeng baguhin sapagkat yan ay bahagi ng kaisipan ng tao. It fixed principles are fundamental part of human reasoning that help develop interpretive skills within one's individual. So, ibig po sabihin, magtatawag po ang bata sa ating pong pambata, pag pinaliit yan, wala pong kaalaman niya. Pero habang lumalaki yan, natututo yan at kanyang naunawaan ng mga bagay sa kanyang paligid kahit hindi po natin sinasabi. Bakit po sapagkat yan ay pusang dumadaling sa kaisipan po ng bata, kaya po ay pusang dumadaling sa ating kaisipan. At kung sumapit po tayo sa isang bagay, sa isang dako, o sa isang lugar, isang kaalaman na ito'y banyaga sa atin, hindi po natin nalalaman, hindi natin naunawaan, so dyan po natin i-apply yung ating tinatawag na fixed principle ng hermeneutics. Isa po yan natin ginagamit. Yan po ay hindi natin pinag-aaralan. No? Kaya po yung sinasabi po natin, who, what, when, where, why, yan po ay pusang natin ginagamit. Hindi po natin pinag-aaralan yan. At yan po ay gamit na gamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na po kapag tayo ay makikibalita. Diba? Tayo makikibalita. So, exegesis operates naturally when the social, cultural, and political and geographical context are shared by both the source and receiver. So, ilang beses po natin sinasabi at paulit-ulit. Bakit po natin paulit-ulit na binabanggit ito sapagkat upang matanim sa ating kaisipan? Gusto ko matanim po natin sa ating kaisipan ito. Sapagkat kung hindi po natin alam po doon, matalim po tayong maruloko ng iba't ibang uri ng aral at doktrina ng mga tao. Sandaan po natin, sinasabi po natin na ang isip ng tao, no? Yung kaisipan ng tao ay parang isang baso pong walang laman. Yung ito ay walang laman, so anumang uri ng liquido na ilagay po ito po ay kanyang tatanggapin. So ganyan po tayo. Kaya kung meron po tayong laman yung ating kaisipan, meron po itong tinatawag na batayan, so hindi mahirapan po ito pasukin ng iba't ibang liquido. When the social, cultural, political, and geographical background of the source is foreign to the receiver, unacquired and practicability is a reflexive as dictated by the common sense. Bakit po ito dictated ng common sense? Sapagkat ito yung pusa natin ginagamit. Kaya nga po yung pinaniniwanan po, yung salita pong patubigan, no? Sa aking kaisipan bilang Malinengo, nakapananan sa dapong ito ng Maynila o sa NCR, ang tinatawag na patubigan po sa amin ay nag-deliver, taga-deliver na tubig. No? Pero mga pumunta sa dako po ng probinsya, sa dako po ng kaligtasan,
yung pong patubigan sa kanila ay iba. Yung po ay okay. Okay? So yun po, kaya po doon, inalam po, so nagkaroon ako ngayon ng practice ability na kung saan tinanong ko why and what. So ginamit ko po yung hermeneutics. Yan po ay ginagamit natin. So written in Hebrew, Aramaic, and Greek, the verbal usage in the scripture were shaped by the meaning of both the authors and the recipients. So naalala po natin, ninyo yung kung binanggit natin, yung salitang hermeneutics ay galing po sa goddess, God of Messenger, si Hermes. Diba? Bakit? Sapagkat po yung hermeneutics, ito po ay shaped by the religious context of the ancient Greek. Yan po yung ano. So marami po, kagaya po natin salitang Imelda sa atin, it was shaped, shape po ito ng kultura natin. Ang ibig sabihin ng Imelda after ng 1990 revolution, 1980 revolution, ang ibig po sabihin ay pagna. Hindi ibig sabihin na. Bakit po? Sapagkat yun ay shape ng naging kultura. Okay? Understanding the attributes of the manuscript and translation are essential for exegeting the meaning of a statement. So, kung alam po natin yung tinatawag na kalalagayan, ng tinatawag na mga manuscript, at yung kalalagayan po ng ating mga translation, magiging maingat po tayo. Lalo na po kung tayo po ay makikinig po tayo sa mga debate, makikinig po tayo sa mga salumatang pag-aaral. Diyan po ito natin magagamit. Diba? Kadalasan po, kagaya po namin, sa pagtuturo po na si Kristo ay Diyos, ginagamit po namin yung 1 John chapter 5 verse 7. No? Karin po ay madaling mapahindihan sapagkat ito ay hindi bahagi ng ilang Greek manuscript. Yung mga respected Greek manuscript, hindi po siya kasama. Yun po ay later addition. Okay? At yung mga translation natin, mga English translation po natin, meron po iba-ibang wording na ginagamit sapagkat ito po ay nagtataglay na sinabi po natin, meron po itong hidden agenda mula po sa translators. Meron po siyang addition, human addition. Meron siyang human insertion to support the translators' doctrine and interpretation. Kaya po magiging maingat po tayo. Kaya nga kung mapapansin po natin, yung Iglesia ni Cristo 1940, sinasabi po natin, paborito nilang gamitin yung lang sa verso sapagkat sa Acts chapter 20, verse 28, sapagkat doon ay sumusupport ay salitang Church of Christ. So pwede po natin silang gayahin. Pero hindi po natin ginagaya sapagkat alam po natin, hindi po Church of Christ ang nakalagay doon sa original ng pagkakasulat. Yun ay pandaraya. So, hermeneutics is quite for biblical study to uncover the author's intent not to justify religious creeds or personal belief. Ito po yung nagiging problema. No? Sa pag-aaral po ng Biblia, hinahanap po natin, may laman na po yung ating kaisipan. Ginagawa po, ano ba, kanaka yun, pwede natin gamitin para patunayan yun. Kaya itong bagay. So, may laman na yung isip natin. So, mahanap na lamang tayo ng paraan ng salita para patunayan yung kaisipan natin. Yan po ay isang maling para pamaraan ng pag-aaral ng Biblia. So, hinahanap natin, ano yung kahulugan ng binabasa natin ng talata. So, contrasting religious communities are byproduct of misrepresenting the author's intent through the rest of their own principles. No? Ito po ang mga iba't ibang sekta sa religion. So, gumagawa ang nag-iintento po sila ng kanilang sariling hermeneutika. No? So, ayaw po nilang gamitin yung binigay sa atin ng Diyos na principle, sapagkat kapag ginamit po nila yung principle na bigay ng Diyos, nakikita po nila yung tunay na aral ng Diyos. Ayaw po nila. So, gumagawa sila ng sariling aral, pamamaraan ng pag-aaral. The expected religious response is relative to the author's intent, distorting intent. The intent alters the leader's response. No? Kung mali po yung ating pagkaunawa sa Biblia, mali ang pagpapaliwanag natin, mali ang pagtuturo natin. So, hindi po natin makukuha, hindi po tayo kikilos ng ayon po sa gusto po ng tinatawag na sumulat. Kagaya po ng binigay ko halimbawa, sabi ng ating misis, pakisampay mo, kaya pagkakabasa ko pakisabay, nagalit sa akin, bakit pagdating na bakit basahin yung laman ng
ng damit sa washing machine, isasampay na lang yan. So mali ang patayin ko. So mali ang action ko. Ang ginawa ko, binasa ko yung mga damit sa washing machine. Na dapat nakakangir na at tuyo na siya. So, yun po isang halimbawa buhay na halimbawa ko. Ganun din po sa Biblia.